Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Naparito ako, hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Saligan ng pagbubuo ng bayan ng Diyos, ang kautusan mula pa nang makalaya ang Israel sa pagkaalipin sa Ehipto hanggang sa makapasok sila sa lupang pangako. Doon nga nabuo ang bansang inaasahang magbibigay ng pagsaksi at liwanag sa mundo. Dito nasasalamin ang mga mahalagang pamantayan sa lipunang nakasentro sa Diyos. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Hindi ito isinasantabi ni Hesukristo sa pagpasok niya sa kasaysayan ng tao. Ang kaganapan pa nga nito sa buhay ng mga tao at sa estruktura ng lipunan ang hangad niya. Pero malinaw na ang diwa nito ang dapat buhayin at hindi ang panlabas at literal na pagsunod. Nais ni Jesus na maisulat ang batas sa puso ng tao. Ibig sabihin, mayakap ito sa kaibuturan ng puso upang bumukal ang pagsunod sa buong pagkatao. Mangyayari ito kung maihahanay ng tao ang sariling pagpapahalaga at pagpapahalaga ng Diyos. Narito ang kaganapan ng batas at ng mga propeta sa puso, isipan at buhay ng tao. Ano ang pinakamahalagang laman ng ating mga puso? Ano ang lugar ng mga tuntunin at mga batas sa iyong buhay?